Welcome to Donmar TV News Channel. Kung 57% ka na sa survey, ba't kailangan mo pang ilagay yung sarili mo sa alanganin? Kasi alam mo, nakikita ko dyan, hindi ako nakikipag-conference ganyan-ganyan kay BBM regarding sa Jessica Soho na yan. Hindi ako ma-attend ng mga meeting nila ha. Pero kitang-kita ko yung galaw eh. Ilang? 3 levels yan eh. 3 levels. At least 3 levels. At least ito yung mga levels na nakikita ko. First, ano mapapala niya? Yung totohanan lang. Ano mapapala niya pag nagpa-interview kay Jessica Soho? 50+% na. In as far as public opinion, in as far as popularity, awareness, and voter preference, number 1 na si BBM. Runaway number 1, 50+%. While yung susunod, 20% na lang at most, at the highest. So, there's no strategic political advantage in doing so. Yun yung first. Secondly, so ano mangyayari? Wala bang ibang channel? I mean, pag hindi ba nagpa-interview kay Jessica Soho, hindi na po pwede magpa-interview sa iba? Eh, dami-dami namang ibang pwede mag-interview. Diba? So, awan ko lang, bakit? So, ano ba, ang gauge na ba ngayon ng qualification for to become president ay magpa-interview sa mainstream media? Really? Oh, waganda nyo ha. Tapos, number 3, ano yun? Shutdown. Bakit? Kasi, imagine ninyo, presidential interviews, i-interviewin mo lahat except yung number 1. Tapos, ang i-interview mo lahat ng mga distant second. So, walang manonood. May manonood malamang dyan, pero yung mga lang, igagatcha ka lang. Kumbaga yung manonood pa rin yung mga tao, pero hindi na yan yung manonood to learn. Manonood lang para tingnan ko magkamali na naman si Lenny, si Isko, si Pacquiao. Pag ang isang interview kasi ay pre-recorded, ang daming mga channeling niya na bago mag-start. And then after that, i-edit mo pa after? Kung halimbawa may sabihin siyang katangahan doon, i-edit out mo pa. Maganda live. Ngayon, natatandaan ko yun eh, yung TPN SMNI, mag 1.5 years na. Pero sinabi ko na sa SMNI, imbitahin nyo si Lenny, live tayo, game. Ayaw na malubitaw ni Lenny. Oh. Pasensyahan na tayo. I mean, mas malaki si Jessica Soho na audience kaysa sa akin. Pero hindi naman siguro joke yung 1.8 million na manonood sa'yo. Diba? So, imagine nyo lang, i-live na interview kay Lenny, nag-veer lang ako halimbawa sa monetary policy, sabihin ko parang, so ngayon, ganito po, channeling percent ang interest rate sa sinet ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi, may mga kampo na nagsasabi, babaan pa yung interest rate ng 25 basis points para i-encourage ang circulation ng pera sa bansa para daw to spur economic growth. So ang tanong ko sa inyo ma'am bilang ekonomista, ba't 25 basis points lang, ba't hindi 50? 'Di ba? Tapos bakit ako yung Japan, tumatama na sila negative interest rate. Ba't di tayo pwedeng magganon? Paliwanag lang niya. Or halimbawa, ano ang stance niya sa cryptocurrencies? How will that affect yung power ng government over the monetary system? Will she fall in line will she align herself with the stance of many developed nations who've started in one way or another yung restricting the use of cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum? Yung mga ganon. Ekonomista ekonomista natin. Tapos sige, kahit batas. Walang live, yung ang akin lang naman TP, Kembot. Walang ganon Yung real talk lang. Sige ma'am. Sige, kung matapang ka, sa akin ka magpa-interview.
Huwag yung pre-recorded. Kailangan live. Sige, kahit balahurain mo ako dun. Kahit bastusin mo ako sa interview, okay lang. Sabihan mo akong fake news ako. Sabihan mo akong taga-splice. Ganyan. Sige lang. Isa lang mapapangako ko, you will get what you give. I will start it. Walang karga to ma'am. Umpisa natin interview. Respectful, civil, ganyan. Huwag ka lang mambabastos, ha? Dahil pag nambastos ka, mas magaling ako mambastos sa'yo. Pero, kung umpisa lang natin na civil, sige. Pag-usap tayo, monetary policy, energy policy. Halimbawa, pinakamagandang mix ng energy sources sa Pilipinas? So, paano natin po pwedeng gawin na base load natin ay nuclear power when we live in the earthquake belt, yung ring of fire? Mga ganun ba? So, tingnan natin, ma'am. Hindi ako yung tipong gagawa ng difficult questions, hindi. Kamukha lang nung ginawa ko kay BBM. Alam mo paano nag-umpisa yon? Yung umpisa ko na tanong kay BBM ko, kumusta na ba yung kampanya mo? O nagkaroon ba ng lockdown? Ano ba? May tao na ba sa HQ mo? Ganyan. Di ba ganun ang umpisa? O tapos pagkasagot niya, may sinasabi siya about rural development, parang ganun. O then follow-up question ko, rural development. O diba? Tapos nung tumagal, naging issue niya, political appointees. Ano naging follow-up question ko? Ano ang style mo ng pagpili ng cabinet officials? What can Inday Sara Duterte look forward to under your administration? What's gonna be her portfolio? Mga ganon. Tapos, build. Very obvious naman yun. So, wala actually tanong doon out of the blue. Walang gotcha na tanong doon sa kay BBM. Hindi kita i-gotcha, ma'am. Kaya lang, syempre, if you claim to be if you claim to be the smartest presidential candidate right now, you better act the part. Diba? Live yun. Kumatapang ka. Ngayon, TP, i-interview mo halimbawa si Lenny, gagotcha mo lang naman yan eh. Well, I think may suspicion siya, nagagotcha ko siya. I get that. Kaya lang, if you think naman na, di ba, what have you been calling social media for the past 6 years? You've been calling it, di ba, manufactured noise. And that I'm just a college dropout. Di ba, guys? I would like to remind everyone that I'm just a college dropout. And Lenny is an economist, a lawyer, at meron pang 3 honorary doctorates daw. Magagatsa ka ng ganon? I mean, really? So, I don't know about that. So, anyhow, ngayon, BBM mo week? Okay. Kahit naman lang ito sa BBM na week, bobo, tanga, okay lang. Panalo pa rin. Guys, hindi nyo kasi gets. Ang training ko, mathematics. Ang training na utak ko for the past 37 years, well, hindi naman 37, kasi nag-start lang ako mag-aral ng seryosong math, mga 15 years old na ako. For the past, ilan ba, 15 plus 7, 22 years. Point A to point B. Start ka sa point A, kailangan mo makapunta sa point B. It doesn't matter kung ilang bato, ilang hukay, ilang lubak ang daanan mo, kahit magkasugat-sugat ka, basta umabot ka from point A to point B. Now, you call BBM weak, you call him stupid, you call him a college dropout, ganyan, you call him whatever, magnanakaw, lahat na kompleto na. Kaya lang in an election, ano ba yung final na purpose? Ano ba yung ultimate purpose mo? Ang point A mo, here's a BBM candidate. Ano yung point B mo? You want a President BBM. For example, if I want BBM to become president, what do I need to do? I need to find a way to help make him win. For as long as he's gonna get the vast majority of votes on May 9th, nothing else matters. So even if you call him a thief, stupid, mga ganon, it doesn't matter. He's still gonna win anyway.